Masayang araw po mga ka-PL, mga ka-DDS at mga kababayan. Tila may pasaring po si Senator Amy Marcos sa pinsan niyang si Tambaloslos. Dito po sa sinabi niyang tatlong ko. O ano-ano po itong tatlong ko? Corruption, conspiracy, at komplikasyon. Ayan. Manang Amy, dagdagan natin ng isang ku, ha? Hindi ko. Ano naman yung sa'yo, PL? Kupal ang pinsan mo. O eto ho yung video. Panoorin po natin. Nangyari ho ito kanina mga ka-PL sa Kapihan sa Manila Bay. Okay? Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga ka-DDS natin dyan na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike naman po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. O eto na si Manang. Pakinggan po natin yung mga hinanaing niya. O kayo mga kapil, baka meron pa ho kayong ko na nalalaman. Paki-comment na rin po ninyo para po yun kay pinsan niya. O ito na. Senator Amy Marcos. Good morning, Madam. Yes, good morning, and there's a great deal to celebrate, but there's a great deal more to ruminate and reflect on. Napakaraming problema, napakadaming pasabog na walang katuturan, pasabog na dapat talagang parusahan. At ako nalulungkot na marinig na yung hakbang upang itama ang mali. Malaman ng buong katotohanan at mabigyan ng sagot ang dumadagundong na tanong ng taong bayan ay nakikita ng ilang takot at nababahala sa pagdinig bilang paninira at pagbibigay dungis. Hindi naman ganon, wala namang inaaway. Ganyan ang inyong lingkod po, walang ibang ginawa kundi magtanong at magtanong lamang. At ang mga testigo o naimbitahan lamang ang nagtuturo at nagkukonekta sa kanila. Hindi naman kami yun. Yung mga nagsasalita lamang sa aming hearing. Matalino kasi ang kababayan natin. Kung ipinapalabas ng ilang nasa kapangyarihan na tayo po ay kontra sa pagbibigay ng ayuda, tatawanan lang ng mga Pilipino yan at alam nila na rumarampa ako sa lahat ng sulok ng kapulungan, namimigay rin ng ayuda. Pero naisasaayos. Alam ng bayan ang nangyayari, alam nilang hindi lang dapat kakarampot na ayuda ang karapat-dapat na matamasa. Una sa lahat, ang katotohanan. Ikalawa, ang katapatan. Ikatlo, respeto. Hindi natin dapat minamaliit ang pag-unawa ng ating kababayan. Hindi dapat sila hamakin sa pamagitan ng pag-abot ng barya at barya lang. Ang kanilang buwis at pera ay dapat nilang maramdaman at hindi basta-bastang magamit sa tatlong ko. Korupsyon, pagnanakaw sa kabanbayan. Ko, conspiracy, malawakan panloloko. Komplikasyon, paggawa ng mga dahilan sa pagpapagulo sa isip ng mamayan at sa pagkakaisa ng bayan. Yun lang. Dadami na naman, ma'am, ang iyong mga kalaban na nagkaganang ko. Kaya nga, re-electionist ako, talagang ninawarningan na ako, ang dami-dami ko ng kaaway. Hindi naman ako pala away, sa totoo lang. Wala tayong magawa, trabaho lang to. Tuloy-tuloy po ang pagtutuklas natin ng katotohanan sa likod nitong panloloko, politiko, at kung ano-ano pang initiative na walang kinalaman sa People's Initiative na siyang inisip at isinabatas na nasa saligang batas na People's Initiative. So it's clear that our agenda was to set forth the necessary method, the process, the mechanics for a People's Initiative. Ayun, dapat dinagdagan mo pa ng isang ko, Manang Amy. Ganit ang pinsan ko. Ha? Tumpak.
pag sinabi nyo yon. Ngayon, ang tanong mga ka-PL, kanino po patama? Ha? Yung tatlong ko na sinabi ni Manang Aimee. Ha? Tatlong ko, corruption, conspiracy, at komplikasyon. Simulan po natin sa corruption. Saan ang gagaling? Yung ipinamimigay sa mga kababayan natin na tig-100 piso, kapalit pirma. Proyekto ba yan ng gobyerno? Hindi, di ba? Kusang loob lang nila yan. Saan galing yung pera? Sa kaban ng bayan. Ano ang tawag dyan? Ayuda lang? Kayo na po. Ang humusga. Pangalawa, conspiracy. Bakit patago nilang ginagawa itong People's Initiative? May patago-tago pa kayo? Nabuking din naman. Walang maitatago sa mata ni Allah. Tandaan nyo yan, mga corrupt na mga politiko, mga politiko, mga trap politiko. Tandaan nyo yan. Walang maitatago sa mata niya. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ihahayag niya, gagawa siya ng isang kasangkapan para mahayag sa taong bayan at questionin ang mga katiwalian na ginagawa ninyo sa gobyerno. Ginagahasa ninyo ang inang bayan at ang pera ng bayan. Komplikasyon. Ito na nga ang nangyayari ngayon. Nagkaroon na ng komplikasyon ang relasyon ng pamilya Duterte at ng Marcos nang dahil sa'yo. Tambalos-los. Ka talaga. Kupal ka talaga. Ano yung tatawag natin sa kanya, mga ka-PL? Mabait? Angel? Gano'n? Dahil man sa'yo lahat nagsimula ang gulo. O kaya ngayon, yung dalawang pamilya na dati kong sinusuportahan itong Marcos, tuloy, nabitiwang ko dahil naunsyame ako, nadismaya ako dahil sa mga pinagagawa mo. Hindi ka lang masaway niyan eh. Ang gusto ko sana noon, sabi ko, nasa isang vlog ko, sinusuportahan ko pa siya, magalit ka naman. Dagukan mo naman yung pinsan mo kung may nakikita ka ng hindi maganda, pero tahimik pa rin eh. Ano ba kasi alas niya sa'yo? Bakit po kayo natatakot, Mr. President, niya sa pinsan mong ku? Kung ano man ang alas na hawak niya sa'yo, wag po kayong matakot. Lahat naman tayo may mga pagkakamali, may mga pagkakasala. Ngayon, kung ihayag niya yung alas niya sa'yo, humingi ka ng tawad sa tao. Baka matanggap ka. At ang Pilipino, mapagpatawad, mapagmahal, mauunawaan ka niyan. Sabihin mo, noon pa yun. Ano ba yun, PL? Ewan ko rin. Alam nyo na ho yun, mga kababayan. Ang tanong po ng taong bayan, bakit napakarami namang mga politiko na tanyag na, huli na, yung aligasyon, napapatunayan naman, na kurap talaga, bakit hindi ho makasuhan? Bakit hindi po maipakulong? Sino ho ba? Mga madam sir, mga madam at sir, na mga politiko, sino ho ba ang may karapatan magsampa ng demanda sa kanila? Kayo ho na may kapangyarihan o kami? Wala ho kaming kakayanan kung kami lang. Ang makakaya lang namin magkaisa, magingay, lumabas sa lansangan, magbitbit ng placard, patalsikin
Eto mga politikong trapo at pulpol mga kawatan sa kaban ng bayan. Yan lang po ang kaya namin, magkaisa kami. Sa ngayon, wala pa masyadong naglalakas loob na gawin yan. Bagamat nadismaya na ho sila, pero hindi pa masyadong puno ang taong bayan. Hayaan ho ninyo. Baka dumating ang isang araw, mga madam at sir, na mga politikong trapo, corrupt, magalit ang taong bayan at palayasin kayo dyan. Kayo po ang may kapangyarihan. Sana kayo po mismo ang magsampa ng kaso sa kanila. Para hindi na po pamarisan ng ibang politiko ang hangarin lang para magkaroon ng pwesto ay magnakaw sa kaban ng bayan. Ano hong masasabi ninyo mga ka-PL? Pakidagdagan nyo na lang po ang yung ko. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.